Teacher Tin, may student po ako na kaya namang mag-name ng letters pero nahihirapan talaga siya sa tunog. Kapag may unfamiliar na salita, hirap siya basahin. Ano po kayang dapat gawin? Magandang observation yan, teacher. Alam mo, minsan, kahit kabisado ng mga bata ang letters, nagkakaproblema pa rin sila sa sounds. Kadalasan, may kinalaman ito sa phonological awareness. Ito kasi ang foundational skill kung paano pakinggan, tukuyin, at i-manipulate ang mga tunog sa salita. Tara, pag-usapan natin to. Imagine your learner's teacher. Narinig nila ang salitang cat at hat at agad nilang napansin na magkatunog ang dalawang salita or that they rhyme. O kaya naman, tinanong mo sila kung ano ang unang tunog sa sun at nasabi nila agad na S. This shows that they have good phonological awareness skills. Ang PA kasi ay nakatuon sa tunog, hindi sa letter names. Isa rin itong listening at thinking skill. Pwede na natin itong ituro kahit bago pa matutunan ng mga learners ang pagbasa ng printed words. Sa pagtuturo ng PA, magsisimula tayo sa malalaking sound units hanggang sa pinakamaliit na tunog o phoneme. Ito ay tulad ng isang hagdan na may levels: words, syllable, onset and rhyme, phonemes. Hindi pwede mag-skip sa susunod na level. Dapat dumaan sa bawat levels mula sa pinakasimple hanggang sa pinaka-complex na skills. Mahalaga na ituro ang PA explicitly at systematically. Ipakita muna kung paano gawin ang skill. Mag-practice kasama ang mga learners at ulitin step by step. Sa ganitong paraan, mas naiintindihan nila ito, nagagawa ng tama ang skill at naaabot ang mastery. Ang PA ay set of skills na kailangang i-develop step by step. Isolation, tukuyin ang tunog sa salita. Blending, pagsama-samahin ang hiwa-hiwalay na tunog. Segmenting, paghati-hatiin ang mga tunog sa salita. Manipulation, palitan, dagdagan o alisin ang mga tunog. Maraming learners ang nahihirapang tukuyin o bigkasin ang tamang tunog, kaya hirap rin sila sa reading, spelling at writing. Halimbawa, nababasa nila ang cat bilang ket o sun bilang san. Kaya dapat matutunan din natin ang phonetics. Ang phonetics naman ay nagtuturo kung paano tamang i-produce ang tunog k gamit ang ating mga labi, dila at lalamunan. Sa madaling sabi, PA trains the ears, phonetics trains the mouth, at magkasama silang susi sa matagumpay na pagbasa at pagsusulat. Kaya teachers, simulan na nating i-practice ang phonological awareness at phonetics sa ating mga klase. Turuan natin ang mga learners na pakinggan at bigkasin ng tama ang tunog para mas madali nilang matutunan ang reading, writing, and spelling. To learn more about this, tara at samahan nyo kami in our upcoming phonetics training, The Sounds of Language. Tandaan, these foundational skills, when taught explicitly, help our students succeed in their literacy journey.